Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago po tayo mag-umpisa sa tema sa araw na ito, nais ko lamang bigyan ng pagkakataon na batiin ko ang isang malapit sa puso ko na nagse-celebrate ng birthday niya ngayong araw na ito through internet. Honey, happy birthday, and I hope you have many more birthday to come. Wish you good health, more success in your life, and most especially, all your dreams come true, and always put God on the center of your life, and keep searching God through the Holy Spirit, always giving the message through Apo Conching. I know you did not understand Tagalog, but you told me always that you can feel to your hearts. Thank you so much for always watching our services and taking picture always in these services. I hope you enjoy your birthday today, and all the Kapatiran Divine Mercy are welcome you here to be one of the member, and everybody loves you, and especially God's love you so much. Happy birthday again. Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Ang una ko lamang pong tatawagin bago tayo mag-umpisa sa tema ngayong araw na ito, gusto ko lamang pong tawagin ang kapatid na Josie dahil best friend po niya, para magbigay greeting sa friend namin. Kapatid na Josie Tulfo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. First of all, I would like to greet everybody. Good morning, and to you, Wesley, our brother, who is also one of the alagad now, because you were hinirang through Skype by the BN, by the Holy Spirit through Apo Conching. So I would like to greet you a very happy birthday, a blessed one, and although I'm glad that you consider me as one of your BFF, and I'm also happy that you have accepted the Holy Spirit through Apo Conching, and I am also happy that you believe and accept Apo Conching as a person. And before that, I also I knew from the very start that you will have you have changed your spiritual life and through Apo Conching, and my BFF Marie will see you through it. And every time that and I also thank you and appreciate that very much for always faithfully watching our holy services and taking pictures and sending to BFF Marie and posting it to the Facebook. And I consider you now as one of our official photographer. I hope you won't mind. And I would like also to just say, and I wish you everything that comes your way, a very successful one, and especially your spiritual life. And also, I'm glad that in everything that you do is because of what you have accepted from here, and I know you are happy for being my best friend's honey, and I wish that one day all your dreams come true, especially the one that you are dreaming to come back or to come here personally on the 13th anniversary of Apo Conching. I hope, just believe and trust the Lord, because in His will, He plans for it and wills for it. Everything will be fine. I know you can do it. I hope that whatever that comes in your life, you just offer it to the Holy Spirit, and He will guide you. And I hope with excellent health and more power to you. And don't forget that we have accepted you, although we did not get the Kapatiran did not meet you in person. And I think everyone loves you and everyone accepted you, and you are our brother in Christ. And always take care.
And again, happy birthday to you. Bye. Thank you, kapatid na Josie. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. And also, we have Mommy of Kapatiran Divine Mercy, wants always to greet you. I will to call Mommy Beth. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Huwag po kayong magtaka, ba't beka yung mga alagad ni Rian naging mga Inglesera? Because the one we are greeting is from Syria, but now presently in Dubai doing his work there, I do not know. Wesley, though I do not know you personally, I can only hear your name through my best friends. And once in a while, I can see your picture in the FB, but nonetheless, the Kapatirang Divine Mercy would like to greet you a happy birthday. And I am also so excited to know na you are one of us being an alagad. I heard it from Tita Josie that the Holy Spirit through Apo Kunching already also included you as one of the alagads in our gawain. You know, Wesley, I appreciate the good works that you are doing for the Kapatiran, that in spite of distance, you can do your mission, taking pictures of all the activities that are happening here in our dambana or altar. I hope, Wesley, that one day, I will not be talking to you through distance anymore, through space anymore, but physically, you will come here to witness the gawain that we are having here in our dambana. My wish for you, I hope na the Holy Spirit will continue to guide you. Knowing Syria as the predominant religion is Muslim, you are very lucky enough that through this gawain, you can feel the presence of our God, our Lord Jesus Christ. And I'm so happy also that your heart was touched by the Holy Spirit. My wish for you, I hope that you can feel more the presence of our Lord Jesus Christ to guide you in everyday life, though we are distance apart. And of course, I would like to wish for you good health, more joy, more peace of mind, and the wish that I am waiting for, you will be going back to the Philippines so that you will be among us in doing the mission that God gave to us. Again, happy birthday, Wesley. Thank you, Tita Beth. And also, before I call to Mother Marisa, the mother of the Kapatiran Divine Mercy, I would like to dedicate the song that Alan sing for you, and also is the one making piano. So this is your song that you tell me that this is the song deep in your heart. Okay, kapatid na Alan, thank you very much. Your turn. Hi, Brother Lee. Happy birthday to you. If you don't mind, this song is for you. I just want to render this song for your today's birthday, and also for the guidance of our Lord Jesus. Happy birthday. I swear to you, I will always be there for you. Check I want to. I promise you, all my life I will live for you. We'll make it
Nothing can compare. With all of my heart, you know I'll always be right there. I believe in this. Nothing else I could believe so much. You're the one I trust. The time has come when the two people love we are one. You second one. Forever we will be together, family. The more I get to know you, nothing can compare. With all of my heart, you know I'll always be right there. Forever we will be together, one, just you and me. The more I get to know you, the more I really care. With all of my heart, you know I'll always be. You know I really love you. Nothing can compare. With all of my life, you know I'll always be right there. Hindi nakilala yung boses ni kapatid na Alan. Sabi sa taas, sino ba yon? Si Rod Stewart. Sabi ko, import from America. Thank you, kapatid na Alan, for sing the theme song. Thank you so much. And everybody, he don't know that you are the one to sing for that because everybody knows that Rod Stewart is singing that song. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Isa na lang po. Also, our mother of Kapatiran Divine Mercy, Mother Marisa, wants to greet also to Wesley for your birthday. I would like to call kapatid na Marisa. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Akala ko aawit pa uli, napababa ako. Ang ganda ng boses. To my brother Honey, happy birthday to you. May you have many more birthdays to come. With the power of the Holy Spirit, always stay sweet and lovely with my sister Marie. Buhay mo ba ang Diyos? Wish you all good health, more power, and the best for you. Thank you for the perfumes you sent to us. Huwag kayo mainggit. I know that it is very expensive, but God will return to you all the best. Happy birthday and God bless. Salamat po kapatid na Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pasensya na po kayo, medyo may greetings lang kasi po in behalf na para man po magalak siya sa kabila ng hindi siya Tagalog. Subalit nagsusumikap siya na makapanood sa tuwina na kahit na oras ng trabaho, inaano niya, basta manood muna siya and then saka siya magtatrabaho. At hindi man niya naintindihan, subalit daman-dama daw niya ang espiritu ng Panginoon sa katauhan ng mahal na apo sa kanyang puso. At pinararating po niya sa inyo na galak na galak daw po ang puso niya dahil tinanggap niyo siya na bilang isang miyembro ng Kapatirang Divine Mercy, the big family na sabi nga niya,
mas mapapalad ang mga taong nakakarating sa banal na dambana. Tinawag niya pong Holy Church sapagkat banal na dambana ang lugar na ito sapagkat araw-araw daw po nakikita natin at nakakausap ang banal na espiritu. Subalit sila daw po, kahit nandun lang daw po sila at nanonood sa internet, daman-dama daw po nila ang presensya ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At isa na lang po, gusto ko po uling tawagin si kapatid na Josie, may pahabol po siya, may PS. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Brother BFF Wesley, although you are miles away from us, and then I would like you to know, and I hope you believe me, that your hand here, my BFF Marie, really loves you. And I assure you that. And I hope you do the same, okay? And I hope you will not change. Because the Holy Spirit is always with you, who will teach you all how to be not lonely because of the distance. But then our Apo Kunching, our beloved Apo Kunching is also love you so much. And I hope that you will not change. And until we see you in person, okay? Bye-bye. Okay po, tapos na po ang ating pagbati. Thank you very much and keep watching us. Happy birthday again. Ngayon pong umaga na to, palakpakan po ulit natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, ano naman po tayo sa tema na para sa ating kaluluwa. Ang ibinigay pong tema sa akin ng Panginoon ay, ang masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Sa dating buhay natin bilang hindi pa tayo tumanggap sa banal na espiritu o hindi pa natin kilala ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang magturo sa atin kung ano ba ang tama at mali. Dati noon sa dati nating buhay, wala tayong pakialam kung ano man ang bibitawan nating salita o kung ano man ang gagawin nating gawa sa kapwa natin. Basta ang alam lang natin, magawa natin to, masaya na tayo. Amen po ba? Subalit po ngayon, dahil po napakabuti ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, pinababatid po sa atin na ang masakit sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ngayon po may pagninilay na po tayo, ano man ang ating gagawin. Isipin po natin ang makasampung beses kung ito ba ay makakabuti sa ating taong sasabihan o sa gagawin natin. Kung hindi ba ito magdudulot ng sama ng loob o kasakitan sa kalooban ng taong sa taong sasabihan mo. Sapagkat ang lagi mong iisipin para hindi ka makasakit ng kapwa mo, isipin mo muna ang sasabihin mo na kung sa'yo sasabihin ng tao na yun sa iyo, masasaktan ka ba o hindi. Kung sa palagay mo hindi ka masasaktan, okay, gawin mo at sabihin mo. Amen po ba? Sa inyo ngayon bilang tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, paano natin kinokontrol sa ating sarili ang salitang ang masakit sa iyo ay huwag mong gawin sa kapwa mo. Palakpakan po natin. Buhay na Diyos. Ngayon po, bago natin tumawag ako, magbagbabahagi, nais ko lamang pong buksan ang aking pasimula sa aking tema sa isang awit na ibibigay sa atin ng ating kapatid na Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin at dakilain ng Ama sa dakilang araw na ito na kung saan ang bago nating kapatid sa Espiritu ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. And this point in time, I'd like to greet our beloved Brother Wesley. A very, very happy birthday to you, brother. And I wish you all a very good luck. Many, many more birthdays for you to come. Mga kapatid kong minamahal, hinihingi ko po ng kapahintulutan sa Ama, sa mahal na Apo at sa inyo, bagamat aawit po ako ng isang awiting kung paano pang mundo, pang tao. Nais ko lamang pong ihandog ito sa ating kapatid na nagdiriwang ng kaarawan. Subalit wag po kayong mahihiya kung gusto niyo po akong bumalik, aawit po ako mamaya uli ng spiritual song. Diyos ko, mahal na Ama. So, Brother Wesley, I'm not very much ready for this song. But anyway, I would like to share this song to you.
and dedication also coming from your sister Mariba or Honey Marie. Okay? You're my life, you're my man, you're the boy of my dream. And I'd like to thank you for waiting patiently, yeah, yeah. Wesley's home, your daddy's home to stay. Brother Wesley, this song is for you. How I waited for this moment, for her to be by your side. I'd like to thank you for waiting patiently, yeah, yeah. Wesley's home, your Wesley's home to stay. It was sent on a Sunday, Monday and Tuesday and Friday. It was sent on a Tuesday afternoon. All I can do is cry. I made a promise that your precious, but I bring it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side. My best friend wasn't told me you had teardrops in your eyes, yeah, yeah. Wesley's home, your daddy's home to stay. It was sent on a Sunday, Monday and Tuesday went by. It was sent on a Tuesday afternoon. All I can do is cry. Well, I made a promise that you'll precious, and I bring it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side, yeah. Your best friend wasn't told me you had teardrops in your eyes, yeah, yeah. Wesley's home, your daddy's home to stay. Wesley's home to stay. Your daddy's home to stay. Away. Thank you very much, Brother Wesley. Thank you, kapatid. Maraming salamat sa napakaganda mong awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, gusto ko pong ibigay sa inyo, sino po ba ang unang nais magbahagi sa tagasunod na kung ano ang masakit sa inyo, huwag niyong gawin sa kapwa niyo. Sino po ba? Any volunteer sa mga tagasunod bago ako tumawag ng alagad? Sige po, huwag pong mahiya. O sige po, tatawag muna ako ng alagad upang ibigay sa inyo ang malawak na pangunawa kung paano nga po ba ang masakit sa inyo, huwag niyong gawin sa ating kapwa. Tinatawagan ko po at palakpakan natin ang ating kapatid na Beth Chico. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sana po wag po kayong magsasawa. Sa bawat araw-araw na pagtayo dito sa harapan baka po wag po kayong magkasala, daming alagad, bakit sila na lang? Yun po kasi udyok ng espiritu bilang ginagamit ang mga pagkatao, kaya nawa po wag kaming pagkasalanan. Ang tema po niya, the golden rule. Yun po yung tinatawag nating golden rule.
Do not do unto others what you do not wish others do unto you. Ang masama sa'yo, simply in Filipino, ang masama sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Amen po ba yon? Pag po ganito ang magiging panuntunan ng bawat tao dito sa mundo, napakasaya pong mabuhay. Hindi po ba? Sapagkat sa maraming pagkakataon, ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang nilalang ay nag-uugat na yung ginagawa mo, ayaw mong gawin sa'yo, subalit ginagawa mo. Hindi po ba? Marami pong pagkakataon sa buhay natin na nararamdaman natin o naranasan natin ang ganyang sitwasyon na alam namang masakit, alam namang masasaktan ka, subalit ginagawa pa rin nila. Diyan ka masusubukan ng Panginoon kung re-resba ka, salitang tao, sa ginawang masama sa iyo ng kapwa mo. Ano ba ang dapat gawin mo bilang ikaw ay nakakilala na sa ating Diyos na buhay? Gaganti ka ba? Uunawain mo ba? Magbibigay ka ba? Patuloy mo pa rin ba siyang mamahalin sa kabila ng ginawa sa iyo? Alam niyo po, sa dating buhay, lahat po ng taliwas sa sinabi ko ang ginagawa ko. Kapag ako ay sinaktan ng kapwa ko, humanda ka. Mas matindi yung ibabalik ko sa iyo. Hindi po ba't nabanggit ko na po sa inyo sa dating buhay ko na kahit na yung taong pinakamamahal ko, na pag may nagawa sa akin na hindi ko gusto, sigurado pong gaganti ako sa kanya. Madalas ko pong sabihin ito, jokingly, pero totoo, isang talinghaga na yung kabiyak ng puso ko, sinasabi ko pong madalas sa inyo na pagka kami hindi nagkakaunawaan, niraratsada niya ako ng 45, pero binabalik ko naman sa kanya, Armalite, automatic pa. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pong mga salita na binibitawan niya, ganun lang. Pero ako, ang ganti ko sa kanya, siguradong hindi mo makakain, siguradong masasaktan ka, at magsisisi ka kung ba't gananon mo ako. Salamat sa Diyos, nakarating ako sa banal na lugar na ito. Kung hindi po ako nakarating, mamimihasa ako sa ganung gawa. Akala ko'y sikat ako. Akala ko kaaya-aya yun. Pero hindi pala. Pag pala ikaw ay nasa Panginoon na, pag pala ikaw ay ginawa ng hindi mabuti ng kapwa mo, gagamitin mo pa rin ang puso mo na umunawa ka sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy kang uunawa na kahit masakit na, yung tinuro ng Ama, ang paiiralin mo na, hindi ka dapat maghiganti, kundi dapat ay umunawa ka pa rin sa Kanya. Ang bigat, ano po, kailangan po talaga, it requires a big heart para ito'y maisagawa mo. Na sa kabila ng sakit, nandito ka pa rin, haharapin mo, nakangiti ka, tatanggapin mo pa rin. Kung hindi mo kilala ang Panginoon, never mo yung gagawin. Amen po ba? Kilala ko si Tita Lucy sa mga pahayag niya. Isa siya sa dating katulad ng ugali ko na hindi po pwede. Siguradong gaganti. Subalit ang Diyos ay dakila. Ayaw niyang sa bawat araw, tayo ay patuloy na nagkakasala sa Kanya. Kapag nakarinig ka ng aral niya, ang damdaming ito ay babaguhin upang maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Isa pong karanasan ang naranasan ko nang hindi ko pa kilala ang Panginoon. Subalit ang karanasang ito ay napakalaki ng ibinigay na bunga para sa akin. Nung pong ako'y nasa trabaho pa, hindi ko po alam, hindi po ako magbabanggit ng pangalan, ito pong taong ito napaka-init po ng dugo niya sa akin. Siguro po, yung tinatawag na professional jealousy, umusbong. At siguro po, inisip niya na ako threat sa kanya, na baka masapawan ko siya. Alam niyo po, sa talikuran, ang dalas po niya akong banatan. Sinisiraan ako,
sa mga co-teachers ko, sinisiraan ako sa mga parents, sinisiraan ako sa mga estudyante para masira lang yung image ko sa kanila. Alam niyo po, hindi ko po ito pinalampas. Kasi po, sobra na po yung ginawa niya sa akin eh. Nag-absent ako dahil namatay yung biyanang ko. Declare naman, hindi pa po kasi uso nun yung computerized na pagta-time in, time out eh. Meron pong card, daily time record card, na pipirmahan mo yon kung anong oras ka darating, kailan, anong oras ka uuwi. Dineclare ko naman po na absent ako. Nilagyan ko naman na 3 araw akong absent. Sinakop ko po yung 3 date, nilagyan ko ng absent. Alam niyo po, nung pumasok ako, sumunod na linggo, nilagyan po niya ng red mark. Sa loob-loob ko, bakit nga kailangang pakialaman yung daily time record ko eh, declare naman na absent ako. Para po kasi hindi ko matanggap yung red mark. Kasi po yung red mark, iba po ang dating eh. Pag halimbawa, nakita mo na yung ginamit sa yung pagsagot ay red mark, para po bang dugo na ikinuwan sa'yo. Yun po kasi yung impression ko noon. Alam niyo po, dahil wala pa ako sa Panginoon, kahit po siya matanda sa akin, sinugod ko po siya. Sabi ko po, anong karapatan mo na pakialaman ang daily time record mo? Alam mo ba na pwede kitang idemanda? Kasi ito ay personal document ko. Bakit pinakialaman mo? Ganun po ako katapang. Although alam ko na siya haligi na po sa nung paaralan na yun, pero gawa po nung tapang ko, dahil hindi ko pa kilala ang Panginoon, sinugod ko po siya talaga. Yun po ay naging pasimula ng hindi na namin pagkakaunawaan. Siguro po, siya naman din taong simbahan at palasimba, baka po na-reflect din niya kung ano yung ginawa niya sa akin. Isang araw nga po, kumakatok sa pintuan namin. Sinilip ko po, ala pa po ako sa Panginoon eh, di ko pa siya masyadong kilala. Sinilip ko po, pagsilip ko po, siya po yung nakita ko. Kung po yung ginawa niya, nasa puso ko pa, ayaw ko pong bumaba. Alam niyo po, nakita ko po siya nung anak kong panganay na high school pa lang. Sabi po ng anak kong panganay, Mami, ang lakas ng ulan, kumakatok sa gate, ba't ayaw mong babain? Sabi niyang gano'n, nakakaawa naman. Nakonsyensya po ako sa sinabi ng anak ko na bakit ayaw kong babain, anduroon at kumakatok. Nung pong bumaba ako, may bit-bit na isang, yung bang bag na sako. May bit-bit na bag na sako. Alam niyo po, nang iabot sa akin, ang bigat nun alam niyo po ang laman, yung inani niyang abukado sa kanilang bakuran. Buhat po noon, salamat sa anak ko na ginamit ng Diyos para baguhin yung kalooban ko mula po noon, hindi dahil sa abukado, kundi dahil sa pagbabago ng Panginoon sa damdamin ko, naging close friend na po kami. Subalit nandoon pa rin po yung moral lesson na natanim sa isip ko, kung hindi niya ako sinaktan, hindi ako gaganti sa kanya. Kaya maliwanag na maliwanag po yung sinabi po yung tema ng ating kapatid, kung ayaw mo masaktan ka, huwag ka ring mananakit ng damdamin ng kapwa mo. Ang tao daw po na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pag humarap ka sa salamin, kitang-kita mo yung sarili mo at nagre-reflect din doon yung ugali mo. At yung ugaling nakikita mo, yun din yung gagawin mo sa kapwa mo. Kaya sa tulong ng Panginoon, pag humarap tayo sa salamin, babaguhin ng Panginoon ang image natin at yung kabutihang natanggap natin sa Kanya, yun din po ang gagawin natin sa ating kapwa. Kaya sa madaling salita, ang sikreto upang maging wholesome ang relationship mo sa kapwa mo, tumanggap ka ng aral ng Panginoon. Ituturo sa iyo ang lahat ng mabuti at ang lahat ng mabuting ito ang gawin mo sa kapwa mo. Kaya purihin ng Ama, nasisiguro ko po, ang bawat nakinig ng aral niya, nagkaroon na po ng ganong kaisipan na ang mabuti para sa iyo, yun ang gawin mo sa kapwa mo at yung masama, huwag mong gagawin ito. Kapag nagawa po natin ito,
napakasaya ng buhay sa mundo. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you po, mahal na kapatid na Beth, sa malawak na pagbabahagi mo upang mawawaan ng bawat isa kung ano nga ba ang masakit sa atin. Huwag nating gawin sa kapwa natin upang hindi ibalik sa atin kung anong ginawa natin di maganda. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko ang aming Mother of the House upang magbigay pa ng karagdagan na pagbabahagi upang lalo pa nating mawawaan ang ating tema. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Muli sa araw na ito ay maipapahayag ang kabutihan mo sa aming buhay, na sa bawat araw ay inaaalay mo upang maunawaan namin ang iyong kaukulan at makatupad kami sa iyong kalooban sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Parang mahirap yata yung tema, ano po? Huwag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw, huwag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mong gawin niya sa iyo. Alam niyo po, habang nagbabahagi si Mami Beth, sabi ko kay kapatid na Myrna, simple lang ang iiwanan ko po sa inyo. Mari sabihin niyo, tapos na ba yung bahagi ni kapatid na Marisa? Alam niyo po, may Diyos na tagaganti. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa madaling salita, sa unang buhay din, naranasan ko rin po yun. Nasabi ko nga po ay, hindi naman siguro ako mukhang masyadong mataray, ano po. Pero mataray po eh. Sobrang taray po. Nakakainis. Nakakainis po yung ugali ko. Sapagkat ako po ay number 1 na napakakulit. Hanggat hindi ko nare-release yung galit ko, hanggang bukas, hanggang susunod na panahon, hindi ko talaga mawawala sa isip ko yon at sa puso ko. Gagantihan at gagantihan kita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Ganyan po si kapatid na Marisa noon. Sapagkat sobrang galit sa mundo. Sobra-sobra. Subalit sa kabila po ng lahat ng yon, natarok siguro ng Ama na hindi naman nakatanim sa puso ko yung puot na yon. Kaya ang ginawa po niya, kahit hindi po ako nakaganti sa mga gumawa sa akin na hindi marapat, iginanti po niya ako. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita mga kapatid, huwag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mong gawin sa'yo. Minsan, mayroon tayong katanungan, bakit mo yung ginawa sa akin? Ganito naman ang binigay ko sa'yo. Alam niyo po, minsan hindi yan mahanap ng tao yung sagot. Mag-reflect po kayo. Magbalik tanaw po kayo. Baka mayroon po kayong nagawa na hindi niyo po batid. Amen po ba yon? Alam mo, bakit ko po ito sinasambit sa inyo? Sapagkat nangyari po sa akin. Minsan po, may kaukulan na, sabi ko nga, may pititinunguhan ako isang lugar eh. Tapos po, siyempre po, hindi naman po ako sanay magmura. Aaminin ko po sa inyo, hindi ako sanay magmura. Mula pagkabata ko ay hindi ko narinig sa aking tatay na magmura. Sa aking nanay, maaaring narinig ko, pero sa tatay ko hindi. Ay makatatay po ako eh. Naroon po yung kaukulan na kahit po siya ay sinusundan na ng taga, hindi po nagmumura ang aking ama. Nasilayan ko po yan, maliit pa ako. Hanggang dumatal po yung takda na to the extent, halos kulang na lang ipapatay ang tatay ko. Dahil po sa politika po, sa lugar namin. At nung time po na yon, nakatitig lang po ako na nakatitig sa ginagawa po nila sa tatay ko. Hanggang, hindi pa yun iba ha, hindi iba. Kundi syempre po, magkakamag-anak ano po, ikunikwento ko lang po ito sa inyo, karanasan, na nakita ko po ang tatay ko kung saan po nagtago. Nagtago lang po siya sa loob ng CR. At ang sabi po niya, Diyos ko, iligtas mo ako sa mga taong ito. Nung panahon po kasi na yon, siyempre magulo po sa politika, ano po, may isang naligaw na mamamatay tao sa lugar namin. At nung time po na yon ay hinahanting po yon yung tao na yon. Siyempre po ang tatay ko hindi naman siya kilala, parang inapuhap lang po ng aking ama na naligaw po sa lugar namin at may bitbit pong barel yung mama po na yon. At nang nakita po ng mga kapitbahay po namin, sinumbong po ngayon sa pulis ang tatay ko na nag-aaruga daw po kami ng kriminal. At nung time po na yon, syempre po, sa lugar namin, ayan, si kapatid na Pearl, nakarating na po siya sa amin. Napakalaking issue po yon sapagkat ang tatay ko naman po hindi basagulero.
at na kami po ay ibinuhay po niya sa malinis na paraan. Anong time ngayon, nung iniisip na ng mga pulis na dakpin ang aking ama, tumungo po siya sa dagat kasama po yung kriminal. At yung baril na dala-dala doon, itinapon po niya sa dagat. Sa dagat po para hindi na po makitaan ng kahit na ano. At nung bumalik na nga po sila, yun po inuhuli ko po ang tatay ko. Alam niyo po, nung mga time po na yon, syempre bata pa po ako, hindi ko mawawaan sapagkat wala po ako nakita na masama na ginagampanan ng aking ama. Subalit salamat sa ama, alam niyo po, yung mga pulis na humuli sa aking ama, na nais hulihin ng aking ama, nung mga panahon na yon, malaki na po ako. Lahat po sila pinatay. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko po alam kung paano ang kaganapan sapagkat sabi ko nga minsan dumaratal sa atin yung kailangan ipatotoo mo kung ano naganap sa buhay mo. Subalit kung ano masakit sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo, may isang Diyos na gaganti. At yung ginawa po nila sa tatay ko na yon, na syempre po pinusasan ko ang tatay ko. Maliit pa po ako, apo. Pinusasan po nila at ikinulong isang araw. Nasilayan ko po yun. Salamat sa Ama at yung kriminal mismo ay umamin na ang tatay ko ay walang kinalaman sa kanya, ang tatay ko ay hindi siya kilala, kundi humingi lang siya ng tulong para may mapalipasan ng gabi. So ang ginawa nga ng tatay ko nga ay dinala siya sa dagat at pinatapon yung barel. Alam niyo po, na-absuel po ang tatay ko. Subalit sa kabila po ng lahat ng yun, nakita ko po yung ginampanan ng Diyos. Dahil nasilayan po niya na yung tatay ko po ay walang kasalanan, nagpatawad. Pagkalipas lang po ng ilang buwan, nabalitaan na lang po namin na yung humuli sa tatay ko ay napatay. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po yung binahagi ko po sa inyo, sariling karanasan? Yan po, kung halimbawa man po na gawan po kayo ng kapwa nyo na ng napakasakit, kapag alam ng Diyos na hindi ka gumante at sa kabila nun ay pag-ibig pa rin ang binibigay mo, kayang-kaya kanyang iganti. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang nagaganap sa dakong ito. Kaya sabi ko kay kapatid na Myrna, iiwanan ko lang po ito sa inyo. Bibigyan ko po kayo ng babala. Hindi po ito isang pananakot. Sa akin natutunan po sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo at nasaksihan ko na rin po sa bawat kaganapan sa pamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kami pong mga alagad ay nagsusumikap na makatupad ng katapatan, lalo ng mahal na Apo, nasisilayan naman po. Subalit ang babala ito, sabi ng Ama, wag niyo pong sasaktan ang mga tapat na lingkod ng Diyos. Sapagkat, hindi nang gaganti, hindi lalaban. Subalit sisiguraduhin ko po sa inyo na ang Diyos namin pinaglilingkuran, gagantihan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po ang iwanan ko po sa inyo. Sapagkat ang tunay na makatarungan ay ating Panginoon, siya ang tamang timbangan, siya ang tamang kahatulan. Kaya yun po yung pinanghahawakan namin ngayon na kami nabuksan. Lahat po ng nananakit kahit karampot lang. Yun nga po ang minsan ang pinagtataka ko Ama, pinatawad ko na siya, bakit ganun pa rin nangyayari sa buhay niya? Sapagkat hindi pa ako nasasyahan na. Totoo po yun. Kapag hindi mo pa nasustain si God, doon sa paghingi mo ng kapatawaran na sinabi mo lang sa bibig at hindi mo ginawa sa gawa, hindi kanya patatawarin. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat yun po ay karanasan na sabihin na pinatawad kita, subalit hindi nasyahan si God doon sa pagpapatawad na hiningi mo, gumagawa ka pa rin ng mali, ibibigay pa rin po niya yung kaukulan para makapag-nilay ka, makapagbago ka. Yun po yung isang karanasan. Alam ko po maraming nakaranas ng ganon. Marami po na nasaksihan ko po. At sa dakong ito, sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, lahat po ng lumaban sa Espiritu, lahat po ng nakipaglapastangan sa mga ginagamit ng Diyos na patapat, ginagantihan ng ating Panginoon. Hindi po siya nananakit, subalit ipapakita niya sa iyo. Hindi ikaw mismo ang gagawa, kundi gagamit din po siya ng kagaya mo upang kamtin mo kung gaano kasakit ang ginawa mo at doon makapagnilay ka upang humingi ng tawad sa Ama. Nawa po, yan ang iwanan ko sa inyo, huwag nating gawin ito sapagat hindi man sa ating gawin, hanggang kaapu-apuhan, sigurado lilitaw ang katotohanan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid. Nawa po mga mahal kong mga kapatid, lumawak ang inyong pangunawa at nagbigay lakas sa inyong buhay pananampalataya ang mga nagbahagi upang ang masakit nga sa atin, huwag nating gawin sa kapwa natin upang